Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito naman po, alamin po natin gaano kaya kalaki ang chance of rain na maaari po nating maranasan sa mga susunod na oras. Alamin po natin yan sa pamamagitan ng Project NOAA ng DOST. Ito po makikita po natin sa Project NOAA website kung saan nandito po yung mapa ng Pilipinas. So makikita nyo po dito no, nag-iiba-iba po yung mga kulay. So ibig sabihin po niyan, meron po yung katumbas sa percentage ng chance of rain dito sa ating color scale. So unahin po natin yung mga areas kung saan nakikita po natin na medyo malaki yung posibilidad na maging maulan ng panahon sa mga susunod na mga oras. So unahin po natin dito po yan sa bahagi, western section po ng Central Luzon. Ganoon din po dito sa may bahagi po ng Palawan. Actually, halos buong Palawan po, nakikitaan po natin ng chance of rain. So yan po, meron po yung 50 to 80% chance of rain para po yan sa mga nabanggit nating areas. Samantala, makikita naman po natin dito, no, kapansin-pansin naman po, malaking bahagi ng ating bansa ay inaasahan po natin meron po yung 10 to 30% chance of rain sa mga susunod po mga oras. So, ibig sabihin po nito, medyo maliit naman yung chance na makaranas po tayo ng maulang panahon sa loob po ng 1 hanggang 4 na oras. Pero ito po ay valid lamang sa mga certain number of hours, kaya po posible na magkaroon pa rin po ng mga pagbabago. Kaya po para po kayo mismo ay makita ang mga detalye ito, puntahan lang pong aming website sa www.panahon.tv at nang mapuntahan nyo rin po itong Project NOAA ng DOST. Samantala mga kababayan, alam niyo po ba na ngayon ang 47th anniversary ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations? August 8, 1967 po nang maitatag ito sa Bangkok, Thailand. At kaugnay po nito magaganap naman ng ASEAN Foreign Ministers mula po ngayong araw hanggang August 10, 2014. Yan po ay sa Naypyidaw, Myanmar. At para po sa inaasahan po natin na panahon para po sa araw na ito, alamin na po natin ang forecast. Para po sa mga bansang kasapi natin sa ASEAN, dyan po sa Thailand, meron po yung 25 to 33 degrees Celsius. Samantalang dito naman po sa Indonesia, meron po yung 24 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa Vietnam, mataas po ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 27 to 34 degrees Celsius at magiging maganda naman po ang panahon maliban na lamang sa isolated cases ng rain showers. At para po dito sa Myanmar, inaasahan po natin na magiging maulap ang kalangitan, kaya meron po posibilidad ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Kaya po agad po ng temperatura dyan ay bahagya pong mababa, meron po yung 21 to 28 degrees Celsius. At matapos po nating alamin ang inaasahang lagi ng panahon para po sa mga bansa na kasama natin sa ASEAN, alamin naman po natin ang inaasahang agwat ng temperatura at weather condition para sa iba pang bahagi ng Asia. Sa Tokyo, Japan, meron po yan 27 to 33 degrees Celsius. At para po dito sa Beijing, China, meron po yan 22 to 30 degrees Celsius. At ngayon dumako na po tayo sa ating global weather. Hatid po sa atin ito ng WMO o World Meteorological Organization. Unahan po natin sa USA and Canada. Sa Washington DC, meron po yung 19 to 30 degrees Celsius at inaasahan po natin dito sa Ottawa, Ontario ang 12 to 27 degrees Celsius. Sa Asia and Middle East naman po tayo, sa Kuwait City, Kuwait, mataas po ang temperatura. Meron po yan 35 to 47 degrees Celsius. At para po sa New Delhi, India, meron po yan 26 to 33 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Europe, dyan po sa Madrid, Spain, meron po yan 21 to 34 degrees Celsius. At para po sa Berlin, Germany, meron po yan 16 to 26 degrees Celsius. At panghuli po natin sa Australia and New Zealand, sa Melbourne, meron po yung 9 to 15 degrees Celsius at para po dito sa Wellington, meron po yung 7 to 11 degrees Celsius. Bagamat nakalabas na po ng tuluyan ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Jose, ay meron pa rin pong epekto itong southwest monsoon o yung hanging habagat. Kaya alamin po natin, ano nga ba ang katangian ng wind system na ito? Alamin po yan sa napapanahong kaalaman. Ang southwest monsoon o hanging habagat ay karaniwang dumadaan sa Timog Asya mula Abril hanggang Oktubre. Ito ay nabubuo dahil sa tulong ng solar radiation na siyang nagbibigay init sa kalupaan at sa karagatang Pasipiko. Dahil dito, tumataas ang hangin at mag-uumpisa ng mabuo ang hanging habagat. Bagamat dulot nito ang malakas na hangin at pag-ulan, dito rin natin nararanasan ang mainit at maalinsangang lagay ng panahon.